bakit kayo nagkaaway-away sa pera? Hindi ko po alam, basta gano'n na lang pong ginawa nila sa akin. Homer, ano bang problema natin dito? Ang totoo po nito, Sir Ben, wala akong ginagawang masama sa kanya. Huwag na kayo magsinungaling, mga anak. Matatanda na kayo, Panginoong kong Diyos. Nagtitinda ho ng bigas si Mina, ninakawan nila sa Australia. Ganun ang nalalaman ko, ginagawa nila sa kapatid nila. Sinong kumuha ng bigas? Si Kuya kami, kinuha namin. Binilang ko po yung bigas, kulang na ng 4. Ang sabi po nila, nagrereklamo ka? Bakit ganun ang ginawa mo sa bigas? Babayaran mo ba? Anong babayaran? Kukuha pa nga ako eh. Dinagdagan pa ng 5, sir. Totoo ba to, Homer? Totoo, sir. Anong ginawa niyo sa bigas? Binenta niyo? Pinamigay niyo? Pinamigay ng kuya ko yun. Sandali. Ang ginawa mo, mali. Pinamigay niyo lang eh. Pinamigay niyo ang puhunan. I-checkmate kita dyan eh, dito eh. Pag kumuha ka ng bagay na sa pilitan, pag nanakaw yun. Lumapit po ako sa inyo para ireklamo yung 2 anak kong lalaki. Yung 2 anak ko po, pinag-iinteresan ng pensyon ko. Gusto nilang kunin sa atin nila yung pensyon ko. Inaway nila yung anak kong panganay. Tapos po, ninakawan nila ng bigas. Sa tingin po kasi nila, ang pinuhunan ko sa bigas ay pension daw ni Mami. So kumuha po sila ng 9 na sako na 25 kg bilang share daw po nila sa pension ni Mami. Bali, nag-post po siya sa Facebook na hindi raw po siya titigil, uubusin daw po niya ang pera niya, ang yaman niya, para lang mapakulong niya ako kasi ninakaw ko daw po, nilulustay ko ang pension ng nanay at tatay ko. Dati po, okay naman kaming magkakapatid. Pero last year, nag-start na po yan. Doon na po sila naghabol. Sir Ben, tulungan niyo po ako. Gusto ko mabuhay na ako ng mapayapa na wala na akong iniintindi. Kaya ang gusto ko lang, mawala na sila sa aming bahay. Yun lang ang gusto ko. Kayo dati na sa Australia? Opo, madalas na po ako doon. Ngayon lang nagtagal, 1 taon ako doon. Hindi pinauwi ng anak ko. Kaya Pinauwi kayo ng anak niyo? Hindi ho ako pinauwi agad. Kaya nga nagkaganyan-ganyan, siya lang mag-isa doon sa bahay. Ginawa nilang lahat ang magagawa hanggang sa nagkaroon ng kabit. Gusto ko lang pa mawala lahat yun. So, Ermina, ano bang issue dito? Kasi ikaw yung pinakapanganay. Opo. Bakit parang nagkakagulo kayo bilang panganay? Dapat ikaw yung unang ayusin lahat to sa mga bunso o nakakabatang kapatid. Bakit parang nagkakagulo kayo? Ano bang dahilan ng kaguluhan ninyo rito? Hindi ko maintindihan. Yun nga po, ako po ang kasama ni Mami sa bahay from the time na namatay na po yung tatay namin dahil simula po noon, yung pension po na nalipat kay Mami from 2010, bali kami na po ni Mami ang nagkakausap kung paano gagamitin yung pera panggastos po sa bahay. Yun ba yung dahilan kung bakit parang nagdududa at nagsiselos yung ibang mga kapatid mo? Opo. Akala po nila sinasarili ko lang na nilulustay ko nga daw po, ninanakaw ko. Bakit naman sila nagdududa sa'yo? Hindi ko po alam. So sino, itong 2 kapatid mo, Ermina, ito yung galit sa'yo, si Edwin tsaka si Homer? Opo, silang 2 pong lalaki. Okay, magkakapat, masaya kayo ah. Opo. Kailan yung picture niyan? Pero 2012 pa po yan. 2012 yan. Ganyan po sila noon. Noon po. Okay. Anong dahilan? Bakit kayo nagkaaway-away sa pera? Bali, last year lang po nag-umpisa eh. So, hindi ko po alam, basta gano'n na lang pong ginawa nila sa Okay, akin. may dahilan to. Hindi ko po alam kung ano. Hindi kaya sa pera. Opo, yun lang. Basta yun lang. Yung sa pension lang po na... Sige, pag-usapan natin ang pension kasi ako'y hindi naman sa nanghihimasok pero titingnan natin yung ugat ng problema, ano? Opo. Sa kabilang linya naman si Homer, Makapugay. Homer, ano bang problema natin dito? Nandito yung inyong nanay at yung kapatid na si Ermina. Gusto ko lang tanungin, wala na bang pagkakataon na maayos to? Ang totoo po nito, Sir Ben, ako po yung matagal nang gustong magpatulpo. Pero pinipigilan ko yung sarili ko. Bakit naman? Dahil marami na pong pangyayari na hindi kami nagkakasundo niyang kapatid ko na yan. Okay. Pero ang totoo nito, Sir Ben, wala akong ginagawang masama sa kanya. Yun lang masasabi ko. Kanino yan? Sa nanay mo o sa kapatid mo? Lalo din po sa mami ko. Yung pong meron kasi silang kwento na binabalik-balik. Siguro mga 2013 po yun, sir. Nagkaroon ng gulo sa bahay noon. Okay. At
At nangyaring meron akong nagwawala ako noon, sir eh. Okay. Kasi alam niyo nung panahon na yon, nalulung din ako sa drugs eh. Gusto ko pong malaman ninyo yung sinasabi ni mami na nasaktan ko siya noon. Hindi siya yung sinusuntok ko noon, tinamaan siya. Meron akong kagalit sa loob ng bahay noon. Pamangkin ko po yun. Pero yun po, matagal na po yun. 2016 po nung matokhang ako. Oh, okay. Nung natokhang po ako, pumasok po ako sa programa. Okay. At nag-Paris Community-Based Rehabilitation po ako. At pagkatapos po noon, naging coordinator po ako, program coordinator ng isang programa, CPRP, sa loob ng 5 taon. Ngayon po, kasalukuyan, nasa Manila Anti-Drug Abuse Council office ako. Okay. Nagtatrabaho, sir. Okay. Ang totoo niyan, binago ko na yung sarili ko po, sir. Nung pong simula po nung nag-recovery ako, sir, nagbabayad ako sa ate ko ng 600. Okay. Share ko sa tubig at kuryente. Okay. Alam niya po yan. Nakatira lang po ako sa terrace. Okay. Wala pong kwarto. Yan po. 600 ang binabayad ko sa kanya buwan-buwan. Hanggang sa pinagawa ng kuya ko ngayon yung itaas na yan. Okay. Yung third floor. Okay. So hindi na ako nagbabayad dahil sa sahig na lang ako natutulog sa sala. Hindi na ako nagbabayad ng share sa bahay. Pagkatapos po na nagawa yung bahay sa itaas, doon na ako pinatulog ng kuya ko. Sabi ng kuya ko, doon ka na matulog. Okay. At nagbibigay naman ngayon ako sa kapatid ko, 1,000. 1,000 dahil tubig at kuryente. So ngayon, nagbibigay ka ng 1,000. Opo. Okay. Alam niya po yan. Kung itatanggi niya, pwede naman. Andyan siya sa camera. Okay, sige. Pwede niya So, totoo ba na tinatanggap mo na si Edwin na nagpagawa ng third floor para tuluyan ni Edwin just in case bumalik siya dito sa Maynila galing Australia, may tutuluyan siya? Opo. So, nagawa yung third floor na parang studio kwarto? Opo. Okay. Gusto lang naman pala ni Ermina Homer, dahil nakatira ka na sa third floor, may privacy ka na, may studio type na kwarto ka na, yung tubig at kuryente ay hindi libre po yun. Libreng tira, pero babayaran natin utilities yun eh. Pwede ba yun? Para wala ng away. Pwede naman po yun, sir. Ang sinasabi kong share ko, hanggang dun lang talaga ako, sir eh. Saan share mo? Sa tubig at kuryente? 1,000, sir. Babayad ko sa kanya. So, sa tubig at kuryente yan? Opo. Alright, okay naman pala. Opo. Ang nangyari po, sir, lumaki po yung bill namin na dati po ay 3, naging 4, naging 6, naging 12K po yung kuryente namin. Paano nangyari? Hindi ko nga po alam eh. Oh. Dahil dumating po si Edwin, ayun po, nag-aircon na po sila, only aircon sila sa taas. Sinong Edwin? Yun po si Australian. Ganun po ang ginawa nila. Kaya naputulan po talaga kami ng kuryente. Hindi po nila binayaran yung... Ang minimum po namin is 3. Ay, yung parang pinakaano po namin is 3 lang. 3 to 5 lang po. Okay. So, Homer, okay ba sa iyo kung pagdating ng elektrisidad at tubig para makita mo naman, wag naman yung itali mo sa 1,000. Paano kung umabot ng 15,000? Nagtitinda ho ng bigas si Mina, ninakawan nila. Silang magkapatid. Ako magulang. Sa Australia ako, ganun ang nalalaman ko, ginagawa nila sa kapatid nila. Siyang mag-aalaga sa akin ito, hindi naman sila. Aalagaan ba nila ako? Okay ka ba, Lola? Relax ka lang. Oo, Relax ka lang. Relax. Kasi sama ng loob ko nung nalalaman dahil 1 taon akong wala dyan, sinamantala nila. Saan po ba galing ang mga bigas niyan? Tinitinda po ng anak ko. Sinong anak niya siya? Siya po. Hindi na ka makapagsalita. Kinukuha namin sa, doon sa, basta meron po nagrarasyon sa amin noon. Yun ang kibabuhay ninyo? Opo. Ako po, ayun sa akin po. Kanya Kaya po nung nag-lockdown kasi, nawalan po ako ng trabaho. So, Parang yun na lang ginawa mo. Opo, yun Alaga na ko lang. sa nanay mo, tapos kunting negosyo para kahit pa paano dagdag. Na sinasabi po nila, pension pa rin po ni Mami yung pinuhunan ko. Hindi po totoo yun, Sir Ben. Parang gusto nyo sabihin, kaya ka nakapag-negosyo dahil sa pension. Yes, yun po. Kaya kinuha po nila yung siyam na sako bilang share daw po nila. Parang gusto nyo sabihin, walang-wala kang pera. Opo, Ate. Parang hindi ako nakapagtrabaho, Sir Ben. So, parang wala kang pera, lahat ng mga bigas na parang nag-dealer ka ng bigas, tama? Opo. Pakiwari nila, sa kay nanay yan? Yes, Sa opo. pension ni nanay yan? Opo. Homer, yun bang naisip mo, Homer, kung kaya't parang ganyan ang dating? Yang kasing kinuha ng kuya kong bigas na yan,
may atraso ate ko diyan sa kuya ko. Sinong kumuha ng bigas? Si kuya kami. Kinuha namin. Bakit kayo kumuha ng bigas na walang pahintulot? Kahit na kapatid mo, pero pag bagay na hindi sa iyo, dapat pahintulot naman, kunting respeto. Dapat kung meron mang atraso o may obligasyon, kunting paliwanag lang. At huwag namang sapilitan na kinukuha natin kasi para mga tulisan na dating natin yan, hindi maganda. Pero ang pagkuha mo raw ata ng bigas, sapilitan, yun daw atang issue. Hindi po sir, nandun siya. Okay, sige. Nandun siya. Sige, bakit nagpaalam ka ba na kunin ang bigas? Yung kuya ko po yun. Kinuha namin yun. Nung kinuha namin yun, sabi ni kuya, kunin mo, babayaran talaga ni kuya yun, sir. So, sandali muna. So, dalawa kayo ni kuya ninyo, ni Edwin. Nandun sila, nakaharap sila nung kinukuha namin. Okay, sandali. Ang sinasabi nila dito, Homer, Edwin, wala daw sila doon. Hindi daw, walang harap-harapan. Nandun sila, pati anak niya, nandun sila nung kinukuha namin kasalukuyan. Okay, sige, sandali, Homer. Tumulong pa nga nagbuhat eh. Tumulong pa raw nagbuhat ang anak mo? Tumulong daw ang anak mo nagbuhat? Hindi po totoo yan. Nung bumaba po ako ng 8 o'clock or 9 o'clock, binilang ko po yung bigas, kulang na ng 4. Nasako? Opo, minessage ko agad siya, Homer, saan nyo dinala yung bigas? Ang sagot po niya, kinuha ni kuya. Nag-message pa ulit po ako, paano ang bayad? Hindi na po siya nag-reply. Dumating po silang dalawa. Ang sabi, dalawa nino? Silang dalawa po ni Edwin. Okay, kuya niya. Ang sabi po nila, nagrereklamo ka? Bakit ganun ang ginawa mo sa bigas? Babayaran mo ba? Anong babayaran? Kukuha pa nga ako eh. Dinagdagan pa ng 5, sir. Totoo ba to, Homer? Totoo, sir. Bakit naman ganun, Homer? Pambihirang sa pilitan, palibhasa ka. Huwag naman ganun. Opo. Kahit na kapatid mo yan, kahit na magkasama kayo sa isang bahay, walang karapatan ng sino man kumuha ng gamit, kahit na inutang niya sa nanay niya. Ako'y magsasabi sa iyo, mukhang mabibitag kita rito. Pinatulfo mo yung sarili mo. Ako si bitag ako. Hindi ako basta tulfo, bitag ako. Siguro kung nandun ako at ginawa mo yun, pipigilan kita. Magkakaano tayo, magtutuos tayo rin. Kasi ang punto rito, hindi ko papakialam mo ang pensyon. Respetuhin natin yung privacy sa loob ng pamamahay. May mga boundary tayo niyan. May mga buhay-buhay na kayo. Kahit na inutang niya sa pensyon ng nanay mo, kung pumayag naman ang nanay mo, pagkatapos dahil siya naman nag-aalaga sa nanay niyo, siya naman binuhos niyang oras niya para tumingin sa nanay, caregiver na, wala siyang sweldo, kaya naisip niya, kaysa naman magtrabaho siya, manatili siya sa bahay pagkatapos magbenta-benta ng bigas para kumita, pangdagdag lang naman sa kanila yon. Wala namang masama siguro yun, Homer. Sige, paliwanag mo sa akin kung anong ganito. Sasabihin mo, ganito naman yan. Po, yung pagkuha ng sige, bigas. ganyan yan. Sige, ganyan. Sige, tingnan ko yung Ganito nga yung pagkuha, sir, ng bigas. Ganito yan. Babayaran talaga ng kuya ko yun. Bakit ikaw? Bakit ang kuya mo wala rito? Hindi naman nakikipag-usap ang kuya mo eh. Hindi, pero ang totoo, ito po alam naman ni ate yan eh, babayaran talaga ni kuya yan. Okay, bakit si kuya mong babayad? Ikaw naman kumuha niyan. Saan dadalhin ng kuya mo yan? Sa Australian kuya mo? Sir, anong ginawa niyo sa bigas? Binenta niyo? Pinamigay niyo? Tinamigay ng kuya ko yun. Sandali muna. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatan kumuha ng bigas na walang pahintulot tapos pamimigay niyo? Sila binibenta na tapos puhunan sa kanila. Abay, parang ninakawan niyo na sila eh. Hindi naman siguro tama yan eh. Sige, mga tuwirang ka. Sabihin mo, ganito yan. Ganito nga, I-checkmate kita dyan dito eh. Pag kumuha ka ng bagay na sa pilitan, pag nanakaw yon, kahit na kapatid kita kung kapatid kita, ginawa mo sa akin niya, kahit na siguro si Rafi, kay Senador, hindi naman mangyayari sa amin yan, kahit si Erwin, abay sasapakin ko dahil hindi ganun kami. Respeto, hindi kami pwede kumuha ng bagay hindi sa amin. Ang ginawa mo, mali. Wala naman sigurong hindi nyo naman binenta, pinamigay nyo lang eh. Pinamigay nyo ang puhunan. Paano mo ngayon babayaran yan? Paano nagugulong yung negosyo nila? Kinuha nyo na lahat eh. Pinamigay nyo ngayon eh. Parang kumuha kayo ng bagay, tapos tuturo mo si kuya yun eh. Accessory ka eh. Kung ang kuya mong si Edwin, istilong pagnanakaw, parang gusto mong sabihin, ito na ituro mo si Edwin. Dapat kung dito lang si Edwin, ganito lang kausap ko, hindi naman namin pwede makausap. Nagbigay na kami ng message namin, hindi naman nag-return call. Ikaw ngayon ginigis ako. Sige, sabihin mo, ganito, paano? Opo, babayaran talaga ng kuya ko yan. Kaya ikaw, sandali, anong partisipasyon mo? Nung inutusan ako ng kapatid So, ibig sabihin, pag inutusan ka ng kapatid mo magnakaw, gagawin mo? Hindi pag maling ginawa ng kapatid mo eh. Sige, humirit ka. Hugas kamay ka na agad eh.
Ano, babayaran mo sila, hindi? Paano pong babayaran? Meron nga kasing sinisingil si kuya sa kanya na atraso niya. Anong atraso ni Edwin dito kay nanay mo at saka kay Ermita or kay Perlita nanay mo? Anong atraso nila? Si mami po walang atraso. Okay, si Ermina. Oo. Anong atraso ni Ermina doon kay Edwin? Di ba nagpagawa ng third floor? Hindi ba tinitirhan mo na? Pinapakinabangan mo? Hindi ba yung tinitiri ka ng bahay na yan, bahay ng nanay mo? Na pinangangasiwaan lang ng kapatid mo? Nakikitara ka lang? Ikaw pa nga'y maangal? Sir, hindi po. Hindi. Isasaayos kong pag-iisip mo eh. Titingnan kong lohika mo eh. Titingnan kong brason mo eh. Nangangatuwiran ka sa akin, ibitag ka na eh. Eh dapat palang ginawa ni Edwin, nagpagawa na lang ng bahay para sa iyo, wag na sa loob ng pamamahay para hindi na maging pasarin pa kayo. Kaya naman pala magtustos eh, para nagpagawa na lang siguro sa inang kunting extension na lang sa labas, sa lupain, na wag na lang sa third floor, nasa itaas kayo, kaya pumapalag yung nanay nyo eh. Kaya sinasabi ng nanay ninyo eh, pasangit kayo kung sino-sinong dire-diretso, walang privacy. And tanda-tanda na ng nanay ninyo, wala na nga siyang ginagawa rito. Gusto manahimik eh, kung saan pa kayo naglakihan eh. Tsaka kayo naging tinik sa lalamunan ng nanay nyo eh. Sige, nanay, sabihin mo. Ang totoo, kahit yung kabit mo, ialis mo sa bahay ko, isama mo. Hindi ko na makikita yung babae. Ginawa niyo akong tanga. Malis lang ako sandali eh. Pagdating ko kung ano-ano nang ginawa niyo sa atin niyo, pangangalan niyo pang nag-aano ng bigas. Eh kayo nga nagnakaw ng bigas eh. Alam ko lahat sa Homer ang ginagawa mo. Nung araw, mahal na mahal ka ng kapatid mo. Pagka-uuwi ka na galing sa trabaho, naka-stack na dyan ang lalamunin. Lahat dyan, alam ko lahat. Kaya wag na kayo magsinungaling, mga anak. Matatanda na kayo, Panginoong kong Diyos. Ay nako, ganito na lang Homer. Simple na lang aking pakikiusap sa iyo. Baka kasi manghimasok na ako rito. Gusto mo ba ako manghimasok dito? Abay, Homer. Paano to? Paano to? Kaya kami lumapit sa inyo. Paano to? Pag ako'y manghihimasok na rito, hindi naman siguro kaya ng barangay, tatayo kay nanay mo. Yung bang gusto ninyong dalawa? Papasok ng isang ako, hindi ako manghihimasok, makialam. Titingnan ko na patas at parehas na walang naaabuso rito. Alam mo, ang mukha ng pang-aabuso, marami. Mukha ng pang-aabuso. Kami yung mga taong tagatugis na mga abusado. Walang puwang ang sino man ang aabuso sa ating lipunan sa loob ng pamamahay. Kahit saan, iba't iba ang mukha ng pang-aabuso tulad nito. Ang sa akin lang, bigyan natin ng katahimikan ang matatanda. No, sige, kausapin natin si Cap Jigger Resuelio. Sa linya ng telepono, Cap Jigger Resuelio, magandang umaga po sa iyo, Cap. Ano bang alam ninyo rito? Parang nagpatulfo na, nagpabitag na itong... Ano po masasabi ninyo, sir? Pero yung pong sa bigas, napakinggan ko po, maliho talaga na kunin niya ng walang paalam. Tama po kayo doon. Kasi pwede po natin sabihin pag nanakaw na yun. Alam mo, Cap, sa totoo, malaking respeto ko po sa barangay dahil ito pa mga ganito, normally sa barangay po humahantong puto. Mas maganda siguro, Cap, ipablatter na lang natin na itutong si Homer, babayaran niya sa pamamagitan ng si Edwin, sisingilin niyo si Edwin, at si Edwin, ganun din. Si Homer, silang dalawang kumuha ng mga bigas at panamigay lang ata. Baka namimigay ng ayuda itong magkakapatid na to. Cap, ganito na lang. Kayo po'y witness, ano? Una sa lahat, gusto ko pang sabihin, hindi po kami nangingialam sa pangtrabaho ng barangay. Lumapit po sa amin at ginawa ko po, pero wala po doon sa barangay na sa issue ng pensyon. Kung sakali sa issue ng pensyon, ano naman po, kung maaari lang po, gusto namin malaman, ano bang naging issue dyan sa pensyon sa barangay? Hindi, nung una po kasi lumapit sila, doon nga po yung nasisingil na po si Homer sa bahay. Ang sabi ni Homer, dati hindi naman daw po siya sinisingil sa bahay, sa kuryente. Dahil nababayaran naman ng ate niya, nakukuha sa pensyon. Mula po na nagka-girlfriend siya, doon po naging naisip lahat ng galaw nila. Yun na, sinisingil na sila sa kuryente. Natapat po, nawalan po siya ng trabaho. Ngayon na po nagsatrabaho ulit si Homer eh. Wala siyang may bayad yung mga time na yun dahil wala po siyang trabaho. Okay. Kaya medyo umano yung away nila. Nabuksan yung mga pensyon-pensyon. Tinanong ko naman po si Nanay Perly. Nay, sabi ko, Mami, hindi ba natin kayang yung pensyon nyo na
ipamahagi sa mga anak niyo. Katulad niyo, meron na naman pong hanap buhay. Baka kahit paano, siyempre, nagseselos din po yung tao, anak niyo rin po siya. Ang sagot po ni Nanay Perlie, hindi, kay Mina lang to dahil siya na naman nag-aalaga sa akin. Okay na. Yun lang po yung tinanong ko kay Nanay Perlie. Salamat. Sino pa daw po kinukuha yung mga gamot, lahat po ng gastusin sa bahay, sabi niya si Mina. So ano pong dapat gawin, Kap? Siguro, nandyan ngayon si Homer nakikinig. Anong pong gusto mong sabihin niyo kay Homer bilang isa ama ng barangay po kayo? Apo, eto po, ayon po sa napakinggan ko po, pinakamaganda po sa gawin ni Homer, ang pagkakamali po nila yung kinuha yung bigas, dapat po nilang bayaran yun. Homer, isang bagay lang. Pakinggan mo naman siguro si Kap. Kasi tama naman si Kap. Ako Naririnig ko po, sumasang-ayon. sir. Ikaw may trabaho pa ngayon, Homer. Opo, meron po. Kung may trabaho ka, tumulong ka rin sa nanay mo para kahit na papano. Tsaka kung maaari, Homer, baka naman siguro yung ating girlfriend dyan, hindi na nare-respeto si nanay. Walang kunting galang na parang, alam mo naman kasi matatanda, pag tayo'y nag-asawa or may girlfriend, lagi ang magulang gusto nilang nagbibigay pugay, nagbibigay galang yung ating mga girlfriend o boyfriend o sino man ang sinasama natin na dapat mahalin din yung ating magulang. Opo, sir. Kasi pag girlfriend, boyfriend tayo na magulang natin, kung saan tayo nanggaling, wala namang respeto. Anong klaseng boyfriend o girlfriend yan? Hindi nang ginagalang magulang. Kahit Homer, sabihin mo sa girlfriend mo, matutuhing mahalin itong nanay mo at saka tanggapin ng mga kapatid. Hindi lang ikaw o hindi lang kayo. Kasi pag ganyan, talaga mag-uumpis ang away niyan. Ikaw naman, Ermina, kumusta naman? Okay na ba sa'yo ito? Mag-aantay muna tayo rito sa sasabihin ni Homer. Homer, tumulong ka na rin kung sa iyong abot na makakaya. Tsaka alalay lang sa paggamit ng kuryente at tubig. Opo, sir. Pangako mo yan. Naintindihan ko po. Perlita, Ermina, Aling Perlita, okay na ba? Mami po. Okay na, ha? Mami, ha? Relax na lang. Usap tayo sa baba, ha? Okay na sa'yo. Huwag masyado mainit. Medyo kalma-kalma lang. Nag-iisang pambansang sumbungan. May tatakbo. Tatak Tulfo. Ben Tulfo po ako, Serbisyo tulong Tatak Tulfo. Ito po yung hashtag ipabitag mo.